Ang batang ito, ang kanyang katawan ay napakatibay din. Bagamat ang aking realm ay pinigilan sa martial artist, ngunit nagawa niyang salagin ang isang basta-bastang suntok ko, nang walang anumang pinsala. Munting ibon. Hindi ka na pwede. Kahit siya. Hindi mo kayang ayusin. Hayaan mo na akong umakyat. HMPH. Kahit isang kamay lang ang gamitin ko, hindi ako matatalo. Siya ay akin. Ang susunod, ay sa iyo. Hindi. Ang batang ito, malinaw na hindi isang ordinaryong henyo. Ang makipaglaban sa iba, ay tiyak na hindi kasing saya ng pakikipaglaban sa kanya. Tumabi ka. Nangako ka na. Hayaan mo akong mauna. Magsalita ng may paninindigan. Hindi ba't masyado mo nang minamaliit ang iba? Mabilis na tumayo si Yeming, hindi mahalaga kung kayo ay mga dakilang nilalang o maliliit na henyo ng malalaking puwersa. Ayos lang. Basta't kapareho ng realm, hindi ako natatakot sa kahit sino. Taiyi Divine Calculation. Equipment Talisman. Gagamit ka ng espada. Kung gayon, gagamit din ako ng espada para labanan ka. Gumamit si Azure Dragon ng mga damo sa ibaba bilang espada. Azure Clarity Sword Formation. Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Destructive Finger. Integrate. Chaos Arithmetic Scripture. Deduce. Destructive Killing Formation. Sa sandaling ito, lumipad si Azure Dragon. Kinuyam ang damo sa pagitan ng dalawang daliri. Azure Dragon Finger. Mabilis na ginamit ni Yeming ang micro-step. Umiwas. Lahat ng iyong kilos ay nasa aking kalkulasyon. Two Forms Sword Art. Rear Tail Stance. Deduction Art, pati ako. Marunong. Night Shadow Ring. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, pareho silang bumagsak sa lupa. Gumamit lamang ng isang hibla ng damo, nagawa pang magkaroon ng ganito kalakas na puwersa. Kung gumamit pa siya ng tunay na espada, ano pa kaya ang mangyayari? Nasa puso ang espada. Nasa kamay, hindi kailangang humawak ng espada. Ano ang pagkakaiba? Bata ka. Hindi ka masama. Gumagamit ka ng Two Forms Sword Art. Hindi ko narinig na mayroong taong tulad mo sa Yin Yang Sect. Sabihin mo ang iyong pangalan. Gusto mong malaman ang pangalan ko. Talunin mo muna ako. Pagkatapos saka natin pag-usapan. Munting kapatid, hindi ka marunong tumanggap ng kabutihan. Hindi mo ba nakikita, hindi pa namin ginagamit ang lahat ng aming lakas. Kung seryoso kaming kikilos, ang pagtalo sa iyo, ay hindi hihigit sa. Nagulat si Vermilion Bird habang nakatingin sa ibaba ng array formation. Ang batang ito, habang nakikipaglaban kay Little Bug, sabay pa palang nagse-set up ng array. Ang Martial Artist Mountain Range, pinipigilan ng aking Divine Soul. Hindi ko man lang napansin kanina. Gamit ang aking Dragon Scale Armor Sword bilang pundasyon. Giant Wave Fist Technique, 3 Realms Divine Gang. Integrate, Divine Gang Town Sea Formation. Lintech, ang batang ito, magaling. Ang Gang Chi na ginagamit, ay Divine Gang pa. Sa pagkakataong ito, pansamantala kaming hindi makakaalis. Ikinulong niya kami. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay. Hindi pa kayo gumagamit ng buong lakas. Ako, hindi ba? Susunod, ipapakita ko sa inyo, ang aking tunay na buong lakas. Sige, parang, isinasara ang pinto para bugbugin ang aso. Gusto mong maging aso. Ikaw na lang mag-isa. Huwag mo akong isama. Chaos Arithmetic Scripture. Deduce. Yin Yang Hand Seal. Two Forms Sword Array. Shield Shadow. Giant Wave Finger Killing Formation. Divine Gang Break ang Killing Formation. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Parehong realm, hindi pa ako nakakaharap ng ganitong klaseng kalaban. Nakakatuwa, ngunit, hindi pa tapos. Nasa akin ang Chaos Arithmetic Scripture. Ang Array Formation, marami pa akong kayang i-evolve. Mag-evolve pa ng 18. Biglang may mga matang nakatitig kay Yeming. Nagulat siya at natakot. Tahimik si Yeming. Hindi makapagsalita. Bilisan mo. Umalis ka sa Void Heaven Realm. May isang napakalakas na puwersa na gustong dumakip sa atin. Mabilis na ginamit ni Yeming ang token. Naglaho mula roon sa isang iglap. Ang array formation ni Yeming ay dahan-dahan ding naglaho. Ang batang ito, natuklasan niya ang aking lakas. Tumakas. Hindi kaya, tumanda na tayo. Bakit, kahit bata, hindi natin mahuli? Mabuti na lang, walang nakakaalam na pumunta tayo sa Void Heaven Realm. Yung batang iyon, hindi rin niya tayo nakita.
Kung hindi, ang itsura nating ito, talagang nakakahiya. Munting gago. Ang bilis tumakbo. Hindi ko matukoy ang kanyang pinagmulan. Ang Void Heaven Realm, tinatago pa ang lahat ng impormasyon. Paano ko siya mahahanap? Ngunit, alam pa niya ang heavenly killing steps ng Andayang Divine Palace. Hindi kaya. Imposible. Ang mga tagapagmana ng Andayang Divine Palace ay napakakaunti. Sa kasalukuyan, nasa martial artist realm, isa lamang ang nasa labas nagsasanay. Isa siyang munting batang babae. Imposible siyang maging siya. Ang kanyang heavenly killing steps, natatakot akong natutunan lamang niya ito ng palihim. At saka, ang kanyang array formation, karamihan ay gumagamit ng lesser yin-yang killing formation ng yin-yang sect bilang ebolusyon. Kaya, ang kanyang pagkakakilanlan, marahil ay isang disipulo ng yin-yang sect. Tama ka. Ang yin-yang sect ay nasa loob ng East Chi Country. Naaalala ko, yung True Dragon Holy Land na iyon, gumawa pa ng kung anong latent dragon rankings. Gagamitin ko itong latent dragon rankings na ito, para ilabas ang batang iyon. Kung gayon, pupunta rin ako para manood ng kasiyahan. O kaya, ganito, isama natin ang mga puwersa sa ating imperyo na sumali. Sa ganoong paraan, mayroon din tayong kasiyahang mapapanood. At saka, taasan natin ng kaunti ang mga gantimpala. Hindi ako naniniwalang hindi tatamaan ang batang iyon. Alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Ngunit, ang batang iyon ay tao ng aking Azure Dragon Empire. Sumuko ka na. Ang mga bagay sa mundo, paanong magkakaroon ng absolutong kasabihan? Baka sakaling, gusto ng iba ang aking Vermilion Bird Empire, kailangang sumali. Lahat, sa araw na iyon malalaman ang resulta. Bumalik sa dormitoryo ni Yeming, ang Gang Chi, ay naubos ng husto. Ako ngayon, kahit lakas para igalaw ang isang daliri ay wala na. Sabi ni Beiming, sa huli, gamit ang realm ni Master, ang sabay na pag-activate ng ganoon karaming array formations, ay masyadong pilit. Bagamat ganoon, natalo pa rin ako. Yung gago na iyon, saan galing? Parehong martial artist realm, paanong magiging ganito kalakas? Ako, kinikilala kong ginamit ko na ang buong lakas ko. Sa ilalim ng martial ancestor, wala akong kinatatakutan. Ngunit siya, nagawa pa niyang mas mataas pa roon. Sa lawak ng mundo, ang kabilang panig, bagamat mukhang malapit sa realm ni Master, ngunit hindi bababasa, isang matandang halimaw na mahigit 100 taong gulang. Ang pagkatalo ni Master sa kanila, ay maituturing na normal. Kung ayaw nang matalo pa, kailangan pa ring mabilis na mapataas ang lakas. Gago. Maaga o huli, malalampasan ko rin sila. Samantala, sa Imperial Palace ng Azure Dragon Empire, Azure Dragon Great Emperor. Sinong may lakas ng loob na mas malaki pa sa langit? Nang ahas na murahin ako. Dakilang Emperador, ang pagtawag niyo po sa inyong lingkod, mayroon po ba kayong iuutos? Ipasa ang utos. Ang mga alituntunin ng latent dragon rankings ay magbabago. Kinabukasan, ang Azure Dragon Great Emperor at Vermilion Bird Great Emperor ay sabay na naglabas ng kautusan. Ang dalawang dakilang imperyo, bawat isa ay magpapadala ng 3 vassal states para magkasamang mag-organisa ng latent dragon rankings. At muling itinakda ang mga gantimpala. Ang utos ng dakilang emperador, hindi maaaring hindi sundin. Ang 6 na dakilang vassal states, sa loob ng teritoryo ng dalawang imperyo, ay agad na kumilos. Ang balitang ito, ay parang hangin ding kumalat sa loob ng dalawang dakilang imperyo. Hindi lamang ang 6 na dakilang vassal states. Ang mga puwersa mula sa iba't ibang Holy Lands, Golden Aristocratic Families, 10,000-year Great Sects, ay narinig din ang balita at kumilos. Dahil, ang mga gantimpala, ay talagang napakasagana. Ngayon, naamoy nila ang ibang bagay. Ang kilos na ito ng dakilang emperador, ano ang ibig sabihin? Ang ginagawa ng dakilang emperador, ano ang ibig sabihin? Hindi kaya, gustong makipagdigma. Nagre-recruit ng mga talento kung saan-saan. Ang ibang kalawakan, ay walang kakaibang kilos. Marahil ay hindi. O kaya, ang 4 na dakilang divine clans, ay mayroon ng kilos. Bumalik sa East Chi Academy. Ang dalawa, Zhang Heng at Mi Ruyo, ay tinawag din. Ha, tama ka. Hinihingi ko sa aking ama ng kaunting pera para sa pastahan sa fighting ring, tapos bigla akong tinawag ng instructor dito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Isang anino ang lumitaw. Haha, huwag na kayong manghula pa.
Ang tumawag sa inyo ay ako. Sa pagkakataong ito, may malaking bagay akong sasabihin. Nakita ko na si Vice Academy Head. Hindi na kailangang maging formal. Ngayon, nag-utos ang Azure Dragon Great Emperor. Ang latent dragon rankings ay gaganapin pagkalipas ng kalahating buwan. Ang laki at impluwensya ng latent dragon rankings sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa dati ng maraming beses. Ang mga nangungunang puwersa ng Azure Dragon Empire at Vermilion Bird Empire sa loob ng kanilang teritoryo, marahil ay lahat sasali. Sa ganito kadakilang okasyon, ang ating East Chi Academy, natural lamang nakakatawanin ng East Chi Country para sumali. Ang latent dragon rankings sa pagkakataong ito ay magkahiwalay na magtatatag ng martial artist rankings at martial master rankings. Sa inyong tatlo, si Yeming ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng ating akademya. Sina Zhang Heng at Miruyo naman ay parehong numero 1 sa martial master realm sa mga mag-aaral ngayong taon. Kaya, nagpa siya ang akademya na ipadala kayong tatlo para sumali. Natatandaan kong, ang latent dragon rankings dati ay ilang maliliit na bansa lamang ang magkasamang nag-oorganisa. Pati ang Crimson Sun Sect ay maaaring makakuha ng isang pwesto. Ngayon, bakit naging dalawang dakilang imperyo na ang magkasamang nagdaraos ng grand competition? Bakit ganito? Sa araw ng kompetisyon para sa rankings, ang Azure Dragon Great Emperor at Vermilion Bird Great Emperor ay personal na manunood. At saka, maliban sa 6 na dakilang vassal states, marahil ay maraming malalaking puwersa ang magpapadala ng mga tao para sumali. Kaya, ang kompetisyon sa pagkakataong ito ay napakatindi. Kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya. Susunod po sa utos. Haha, kayong tatlong maliliit na bata. Ang makapag-cultivate hanggang sa ganito, lahat kayo ay maliliit na henyo. Hindi ko rin naman hinihiling ang kung anong paglaban para sa karangalan ng ating akademya. Sabihin na nating direkta, ang mga gantimpala sa pagkakataong ito ay napakasagana. Ang unang pwesto ay makakakuha ng 3 milyong martial ancestor coins. Ang top 3 ay direktang makakakuha ng pagkakataong pumasok sa Azure Dragon Academy o Vermilion Bird Academy. Bukod dito, ang unang pwesto ay makakakuha pa ng karagdagang kwalipikasyon para maging isang Golden Guard. Pagkatapos maging Martial Ancestor, anumang oras ay maaaring piliing sumali sa Golden Guards. 3 milyong Martial Ancestor Coins. Napakasaganang gantimpala, kaya pala naalarma ang mga malalaking puwersa. Yung iba, hindi ko nasasabihin. Yung perang ito pa lang, ay isang malaking halaga na. Yun nga lang, yung Golden Guard na yun, ano ba yun? Ang 5 Elements Divine Dynasty, dati ay nagtatag ng 8 guards. Ang Golden Guards, ay isa sa mga iyon. Pagkatapos mawasak ang Divine Dynasty, tanging ang Golden Guards lamang ang naipasa. Ito, ay sabay na kinokontrol ng 5 dakilang imperyo. Ito ang puwersang nag-uugnay sa 5 dakilang imperyo. Napaka-misteryoso rin. Hindi na natin pag-usapan ang pang-akit ng 3 milyong Martial Ancestor Coins na iyon. Yung Azure Dragon Academy, kailangan kong makapasok. Basta't makapasok doon, maaari ko nang puntahan si Solan anumang oras. Lumipat ang eksena sa 7th Princess Palace. Vermilion Bird Imperial Palace Courtyard, si Chu Kilian ay masiglang nagsasanay. Gagawang iyon. Masamang tao. Manyak. Ye Woody. Nakakainis. Nang ahas na iwanan mag-isa ang prinsesang ito. Talagang, lintik. 7th Princess. May malaking nangyari. Nang ahas na istorbohin ang prinsesang ito sa pagpapalakas ng sarili. Ang lakas ng loob mo. Ano ito? Sabihin mo agad. Kung ang bagay ay hindi sapat na malaki, tiyak na gagawin kitang kapalit ng taong damo na iyon bilang punching bag. Hoy, 7th Princess. Nag-utos ang dakilang emperador. Pagkalipas ng kalahating buwan, kasama ang Azure Dragon Empire, magdaraos ng latent dragon rankings. Ang mga gantimpala sa pagkakataong ito ay napakasagana. Narinig kong, kahit ang 4 na dakilang divine clans, ay may balak ding magpadala ng mga tao para sumali. Anong kinalaman niyan sa akin? Hindi kaya, sa tingin mo ay kulang ang prinsesang ito ng kaunting perang iyon. O, kulang ng anumang kayamanan, na kailangang makipag-away pa sa iba para kumita. Ito, ang prinsesa ay laging mahilig maglakbay. Akala ko po, magiging interesado kayo sa kasiyahang ito.
Ang pakikipag-away sa iba, anong tawag doon na kasiyahan? Hindi ako pupunta. Lumipat ang eksena sa Zuan Tian Holy Land, kung saan nagkukultivate si Sulan, Zuan Tian Holy Land. Zhou Janji, Sulan. Ang mga kalahok sa Latent Dragon Rankings sa pagkakataong ito, ay napili na. Isa ka sa kanila. Dahan-daang idinilat ni Sulan ang kanyang mga mata. Master, napakaraming senior brothers at sisters na mas magaling kaysa sa akin. Bakit ako ang ipinadala para sumali? Ang iyong senior brother Zhao, ay sasali rin. Sa pagkakataong ito, pumunta ka. Ikaw at siya, seryosohin ninyong mag-usap. Palagwin ang inyong damdamin. Si Zhao Chenny ay tao ng Sword Lake. Ako ay disipulo ng Zuan Tian Holy Land. Hindi ko siya senior brother. Kung gusto niyang pumunta, kung gayon. Hindi na ako sasali. Si Zhao Chenny, bilang disipulo ng Sword Lake, ay may magandang itsura. Mayaman ang pamilya. Ano pa ang hindi mo ikinasisiya? Master, ilang beses ko pa bang kailangang sabihin, para tumigil na kayo? Sa puso ko, mayroon ng may-ari. Wala na akong ibang intensyon. May-ari, yung batang galing sa mahirap na maliit na sekta na iyon. Ha, karapat-dapat ba siya sa iyo? Si kapatid, ay may pambihirang talento. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang dakilang nilalang sa isang rehiyon. Hinding-hindi tulad ng iniisip ni Master. Kung karapat-dapat ba siya sa akin o hindi, si Sulan, sa puso ko ay may sarili akong desisyon. Ha ha ha, dakilang nilalang sa isang rehiyon. Gamit lamang ang isang batang galing sa 9th grade sect. Talagang, ang pinakamalaking komedya sa buong mundo. Kung, talagang tulad ng sinabi mo, tiyak na sasali siya sa Latent Dragon Rankings na ito. Hindi ba't mas dapat kang pumunta para makita siya? Kung hindi siya sasali, ayos lang. Kung mangangahas siyang sumali, masaya akong makita, ang itsura niyang binubugbog ni Zhao Chenny. Maghanda ka na rin. Hay, mukhang kailangan ko talagang pumunta. Si Mingge, talaga kayang sasali siya. Pagkalipas ng maraming araw, para harapin ang Latent Dragon Rankings. Si Yeming ay nagpahinga at nagpalakas. Nagsikap sa pag-cultivate, bihirang lumabas. Kumpara kay Yeming, si Zhang Heng ay isang cultivation maniac. Nagpasya siyang ganap na magsara ng pinto. Hindi lumabas. Desperadong nag-cultivate ng 3 corpses scripture. Mabilis na umangat ang kanyang realm. Si Miruyu naman, habang nagko-cultivate, kada 3 araw. 2 beses, pumupunta para hanapin si Yeming. O kaya'y nakikipagkwentuhan kay Yeming. O kaya'y nagdadala ng mga gamit sa bahay. Nag-aayos ng silid para sa kanya. Ang kapaligiran ng iyong pamumuhay ay masyadong pangit. Kailangan kong ayusin ito ng maayos para sa iyo. Alam ni Yeming ang intensyon ni Miruyu. Ngunit bihira siyang tratuhin ng mabuti ng isang babae na may tunay na damdamin. Hindi rin niya alam kung paano haharapin ang ganitong bagay. Pagkatapos ng maraming beses na pagtanggi na walang silbi, maaari na lamang siyang laging magpakita ng malamig na mukha para labanan ito. Sa huli, hinayaan na lamang niya ito. Makalipas ang ilang panahon, sa isang courtyard ng East Chi Academy, nakita ko na si Academy Head. Hindi na kailangang maging formal. Ngayon, tinawag ko kayo rito, ay para dalhin kayo sa pagsali sa Latent Dragon Rankings. Ang Latent Dragon Rankings sa pagkakataong ito, ay iba sa dati. Ang 2 dakilang emperador ay personal na magmamasid sa eksena. Kami rin, ay susunod sa inyo. Kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya. Kung mananalo kayo, maliban sa mga gantimpala sa pangalan, makakatanggap din kayo ng maraming hindi nakikitang gantimpala. Pagdating ng panahon, malalaman ninyo. Sa sandaling ito, biglang may lumitaw. General ng Azure Dragon Empire. Yu Tianying. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Dahan-daang naglakad si Tianying. Dumaan sa harap ni Yeming. Napakatinding killing aura. Sino ang taong ito? Nakatayo lang siya roon, nararamdaman ko nang nahihirapan akong huminga. Ang nakakatakot na lakas, ayos lang. Ang ganda pa niya. Sinong makakatagal dito? Hindi naman masama. Kahit papaano, hindi siya naiihi sa takot. Sa 3 ito, sino ang aking disipulo? Yeming. Ito, ang iyong master. Si Yu Tianying. Tianying, huwag ka nang magbiro pa. Itago mo na ang iyong aura sandali. Disipulo Yeming. Nagbibigay galang kay master. Oh, interesante. Sa isip ni Yeming, anong nangyayari? Ang Merito sa loob ng Divine Sea, biglang nawala ng koneksyon sa akin.
Sabi ni Beiming, magtago ka. Beiming, wala akong pakialam kung sinasabi ng iba na ikaw ay may pambihirang talento. Sa aking mga mata, anumang henyo, ay walang kwenta. Tanging yung humaharap sa kahirapan, at nakakagawa pa rin ng daan palabas ng dugo, ang maaaring ituring na tunay na martial artist. Umaasa akong, hindi kayong tipo na puro pangalan lang. Oo nga pala, Master. Mayroon na akong isang master. Siya si Gao Fengxian, isang elder ng Yin Yang Gang. Hindi ko alam kung si Master, maaari. Walang problema. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga nakamit ang 100,000 dakilang nilalang, karamihan ay may maraming mga masters na gumagabay. Nagawa mong gawin iyon, nagpapatunay na ang iyong talento ay nagugustuhan ng iba. Hindi ko ito papansinin. Ngunit, kailangan mo ring maintindihan. Hindi pa kita ganap na tinatanggap bilang disipulong tulad mo. Ang master na ito ay talagang tulad ng sabi sa tsismis. Mahirap din pakisamahan ng sobra. Wala ng oras. Tayo na. Nagulat ang tatlo. Napanganga. Si Yeming naman ay nakatanga pa rin. Sa isang iglap, dinala na niya ang lahat sa lugar. Ang academy head ng East Chi Academy ay isang martial god. Ang ginamit niya sa loob ng mangas ay ang kakayahan ng Chenkon Universe para ilagay ang lahat ng tao sa kanyang maliit na espasyo. Sa katotohanan, ang kanyang tunay na katawan ay mabilis na lumilipad. Ang kakayahan ng martial god ay talagang kakaiba. Oo nga pala, Beiming. Kanina, bakit ka biglang hindi nagsalita? Ang kakayahan sa pagsisiyasat ni Yu Tianying ay napakalakas. Ang kanyang tunay na lakas, natatakot akong hindi kayang ikumpara ng ordinaryong martial artist. Kanina, maingat kanyang pinagmasdan. Master, si Beiming, hindi nang ahas magsalita. Natatakot na mapansin. Ang biglang pagtatago ng Merit Steel, hindi kaya, dahil din sa takot na matuklasan ni Yu Tianying. Marahil nga, sa huli, ang pagkakakilanlan ng Hao Tian Sect disciple, ay masyadong mapanganib. Sa sandaling malantad, haharapin ni Master ang pagtugis ng 5 dakilang imperyo. Ngunit kahit ganoon pa man, ang Merit Steel, nang ahas na kusang putulin ang koneksyon kay Master. Masyadong walang hiya, Master. Hindi mo maaaring hayaan siyang manatili sa Divine Sea. Kailangan ko pa siya ngayon. Hintayin mong lumakas ako sa hinaharap. Tiyak na hahanap ako ng pagkakataon para bunutin siya. True Dragon Holy Land. Isa sa mga Holy Land sa loob ng sakop ng Azure Dragon Empire. Karaniwan, ang mga dakilang Holy Lands ay hindi direktang pinamamahalaan ng imperyo. Kahit pa, maraming mga puwersa ang sakop na umaabot sa maraming imperyo. Ang True Dragon Holy Land ay isa sa mga bihirang Holy Lands na ganap na pag-aari ng isang imperyo. Kasabay nito, ito rin ang pangunahing tagapag-ayos ng taunang Latent Dragon Rankings. Ayon sa utos ng Azure Dragon Great Emperor, ang Latent Dragon Rankings ngayong taon, kumpara sa mga nakaraang taon, maging sa laki o sa mga gantimpala, ay tumaas ng maraming beses. Pinili rin ng True Dragon Holy Land ang kanilang pinakamalaking True Dragon Square, bilang lugar ng kompetisyon para sa rankings. Malugod na tinatanggap ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig na dumalo. At saka, inayos para sa bawat puwersa ang kaukulang courtyard. True Dragon Square, East Chi Academy Courtyard, malugod na pagbati sa inyo mula sa East Chi Academy. Nakahanda na po ang aming lugar para sa pagkain at pahinga. Inaanyayahan po kayong uminom muna ng ilang tasa ng tsaa. Magpahinga sandali. Ang Holy Lord ay masyadong abala sa maraming gawain. Mahirap maglaan ng oras para personal kayong tanggapin. Naway maunawaan po ninyo. Sa huli, ginaganap ito sa kanyang teritoryo. Ang Azure Dragon Great Emperor ay hindi man lang binigyan ng kaunting oras para maghanda ang matandang iyon. Natural lamang na abala siya. Halina, maupo kayong lahat. Holy Land. Diyos ko, hindi ko inaasahan, magkakaroon pa ako ng pagkakataong makapasok sa Holy Land. Itong mga mesang bato, upo ang bato, na ginagamit para tumanggap ng mga bisita, lahat ay ginawa mula sa Jingyan, Essence Rock. Ang halaga ay hindi mababa. Basta lumapit ka lang, may epekto na ng pag-aalaga sa balat. Haha, ang kapaligiran sa ating akademya, bagamat hindi may kukumpara sa Holy Land, ngunit hindi rin naman nalalayo ng sobra. Bakit hindi ko kayo nakikitang masyadong nagugulat tulad nito, noong nasa akademya kayo?
Ito, hindi ba't dahil matagal na sa akademya, nasanay na. Naway huwag pong magalit ang Academy Head. Maraming mga gawain sa Latent Dragon Rankings sa pagkakataong ito, ay nasa loob ng librong ito. Maaari ninyong kunin at tingnan. Kumuha agad si Yeming ng isang kopya. HMM. Ang pangkalahatang ideya ay, ang Latent Dragon Rankings sa pagkakataong ito, ay hindi lahat ng kalahok ang may pagkakataong makipagkumpetensya. Kailangan pang dumaan sa isang yugto ng pagsusuri ng pundasyon. Pagsasala. Sa huli, pipili ng 50 tao para sa labanan. Isasagawa ang Lloydai Decisive Battle. Ang 50 tao ay gagamit ng round-robin na paraan para sa laban. Ibig sabihin, bawat tao ay kailangang lumaban ng 149 na beses. Ang manalo ng isang laban ay makakakuha ng 2 puntos. Ang tabla ng isang laban ay 1 puntos. Ang matalo ay 8 puntos. Ang huling listahan ay aayusin ayon sa ranggo ng naipong puntos. Tanging 20 tao lamang ang maaaring makapasok sa Latent Dragon Rankings. Ngunit, sino mang makapasok sa rankings, ay personal na haharapin ng dakilang emperador. Yung huling punto lamang, ang personal na pagharap ng dakilang emperador, ay kayang talunin ang lahat ng ibang gantimpala. Sa huli, ang gusto nilang makita ang mga tao sa rankings, tiyak na hindi lamang para tingnan. Tiyak na, may sarili silang mga plano. Tianying, batang ito, masyado kang malamig kay Yeming. Kung magpapatuloy pa ng ganito, hindi maganda. Tama ka, noong una, umaasa pa akong, maaaring sumali ng magkasama, para magkaroon ng kaunting ganching, damdamin. Ngayon, mukhang wala ng paraan. Yung batang iyon, napakatigas ng ulo. Walang sino man ang makakapagpayo. Ako, maaari ko lamang subukang tumulong ng kaunti. Coco, Yeming, ang aking pagkaunawa sa iyo, ay hindi pa gaanong marami. Sabihin mo nga, ano ang iyong potensyal? Pagbabalik ulat kay Academy Head. Ako po ay, low-grade Saint Body, top potential. Hindi ka nagbibiro, ang ganitong physique ng boss. Kahit pa mga Holy Sons o Golden Heirs, iilan lamang ang makakaabot nito. Kahit pa, kailangang umabot sa antas ng Divine Clan Geniuses. Hindi masama, ang ganitong potensyal, basta't seryosong turuan, sa hinaharap. Tiyak na aabot sa Martial Saint. Martial Saint, ano? Ang top potential, ay may napakalaking posibilidad na umangat. Tama, sa hinaharap, baka sakaling umangat pa hanggang Divine Body. Tianying. Batang ito, malapit nang maghubog ng isang martial god. Tumingin si Yeming kay Tianying, tahimik pa rin siya. Pagkatapos ay tumayo, tanging potensyal lamang, ay hindi sapat. Ang bagong master na ito, ay masyadong mahirap pakisamahan. Academy Head, ang pagsusuri, ay bukas pa magsisimula. Ang disipulo, maaari bang lumabas para maglakad-lakad? Ang Latent Dragon Rankings sa pagkakataong ito, sasali kaya ang Zuan-Tian Holy Land? Kung sasali, si Sulan, tiyak na darating din. Ano? Sige. Tandaan mo lang huwag kalimutan ng oras. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad-lakad si Yeming. Sa likuran, may 2 buntot na nakasunod. Kayong dalawa, bakit lagi kayong nakasunod sa akin? Boss, saan ka pupunta? Doon ako susunod. Sa harap ni Academy Head, kailangang maging maingat. Mas mabuting lumabas para huminga ng sariwang hangin. Nag-ikot tayo ng kalahating araw. Pakiramdam ko, para kang may hinahanap na lugar. Saan mo ba gustong pumunta? Hahanapin ko ang isang kaibigan. Ngunit itong True Dragon Square, ay masyadong malaki. Hindi ko mahanap. Napansin ni Yeming ang isang taong nagbubuhat ng prutas. Kapatid na ito, maaari ko bang itanong, saan ang courtyard ng Zuan-Tian Holy Land? Senior brother, dumiretso ka ng 3,000 hakbang. Tumawid ka sa isang kawayanan. Makikita mo na. Lumipat ang eksena sa kawayanan. Sulan, malapit nang dumating ang iyong senior brother Zhao. Kailangan mong magpakitang gilas. Ang mapansin ka niya, ay iyong karangalan. Alam mo naman, dahil walang sino man ang nakapagsanay ng Zuan-Tian White Emperor Sword, ang ating Zuan-Tian Sword lineage, ay napahiya na ng husto. Kung nais nating bumangon, kailangang humiram ng lakas mula sa Sword Lake. Master, kaya pala, ang pinupuntirya nyo rin pala ay ang aking flawless sacred body. Huwag kang magsalita ng ganyan kapangit.
Ikaw, bilang disipulo ng Holy Land, ang mag-ambag ng kaunti para sa sekta, hindi ba't natural lamang iyon? Kung hindi, sa tingin mo, bakit ko ibibigay sa iyo ang kopya ng Zuan-Tian White Emperor Sword? Iyon, ang iyong pambukas pinto sa loob ng Sword Lake. Flawless Sacred Body, kasama pa ang Zuan-Tian White Emperor Sword, tiyak na mapapahalagahan ka ng Sword Lake. Zuan-Tian Holy Land. Anong dahil sa Holy Land? Bago ako umalis, narinig kong si Zhao Chenny na iyon, lagi kang tinatawag na tita. Malinaw na, dahil sa iyong pamangkin. Ha ha ha, tita, matagal na tayong hindi nagkikita. Holy Son ng Sword Lake. Zhao Chenny. Chenny, halika rito. Maupo ka. Si Sulan, dito ay matagal ka nang hinihintay. Haha, Junior Sister Sulan. Kahit ilang beses pa kitang makita, napakaganda mo pa rin. Si Senior Brother, talagang sa pagtingin pa lang, hindi na makatiis. Yamang narito ka na, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Huwag mo nang alalahanin pa yung maliit na karakter na iyon. Kailangan mong seryosohing suyuin si Zhao Chenny. Kung hindi, ang kahihinatnan, hindi mo kakayanin. Haha, susunod, ibibigay ko na ang oras sa inyong mga kabataan. Mayroon pa akong kaunting gagawin, hindi na ako mang-iistorbo. Hay! Kung alam ko lang noon, kahit basta humanap ng isang maliit na sekta, mas malakas pa kaysa sa Zuan-Tian Holy Land ngayon. Gusto kong tumakas, hindi na makatakas pa. Haha, ang talento ni Junior Sister Sulan, naniniwala pa rin ako. Sa pagkakataong ito, ang pagsali sa Latent Dragon Rankings, tiyak na makakakuha ng magandang ranggo. Oh, Junior Sister Lan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tinitiyak kong, makakapasok ka sa top 3 nanograms martial artists. Tutulungan ka ni Senior Brother na bugbugin ang mga kalaban hanggang hindi na sila makalaban pa. Sa isip ni Sulan, matigas na babae. Habang mas minamaliit mo ako. Si kapatid, mas lalo akong nanggigigil. Nang walang dahilan, bakit parang may naririnig akong mayabang na nagsasalita? Ang araw, muntik nang mapadilim dahil sa hangin. Ang pagyayabang ay maaaring umabot sa puntong kinamumuhian ng buong mundo. Ang ganitong kakayahan ay talagang nakakagulat. Sino kang basagulero galing kung saan? Gusto mo bang mamatay? Lintek, isang napakagandang babae. Ang bait sa akin ng langit. Nagbigay na nga ng isang sola na dakilang kagandahan, tapos ngayon, nagdagdag pa ng isang nakakabighaning kagandahan. Mabilis na tumakbo si Sulan palapit. Mingge, Lan NHI. Sa wakas, nakita rin kita. Sino iyon? Isang taong nakakainis. Huwag mo siyang pansinin. Pinsan, hindi mo pa ba kami ipakikilala? Pinsan, iyon. Ang isang ito ay si Sulan. Ang aking minamahal. Kami, noon ay magkasamang nag-cultivate sa Crimson Sun Sect. Tungkol naman sa pinsang ito. Mabilis na hinawakan ni Miruyo ang braso ni Yeming. Sister Sulan, tingnan mo, napakaganda mo talaga. Ang aking pinsan, talagang napakaswerte. Ang magkaroon ng isang kagandahang tulad mo sa kanyang tabi. Itong si ate, pinapatawa mo ako. Paanong magiging kasing ganda ko kayo? Bakit mo tinatawag na pinsan si Mingge ko? Kailanman ay hindi ko pa narinig na may malayong kamag-anak si Mingge. Ganoon ba? Ngunit, ang mga bagay tulad ng pagiging magkamag-anak, ay kailangang magmula sa malayo hanggang sa malapit. Tungkol sa pinsang ito, kailangan kong ipaliwanag ng maayos. Pagdating ko, nakakita ako ng isang bahay aliwan. Bakit hindi tayo? Ganoon ba? Kung gayon, maglakad tayo habang nag-uusap. Kung gayon, ako naman. Walang magpapakilala sa akin sandali. Teka lang, bata, wala akong pakialam kung sino ka. Hindi rin ako interesado na malaman kung sino ka. Ngunit, mas mabuting huwag ka nang lumapit pa kay Sulan. Kung hindi, ako. Si Zhao Chenny, hinding-hindi kita patatawarin. Ang ganitong klase ng salita, nagawa mo pang sabihin. Kayong mga taga Sword Lake, ay wala ring kahihiyan. Ang babae ng aking boss. Hindi siya lalapit, hindi kaya, ikaw ang lalapit. Hindi mo ba nakikita, yung dalawang sister-in-law ko, tamad ng pansinin ka? May mukha ka pa bang magsasalita ng kalokohan sa harap nila? Ha, magaling. Kayo, ay dumating din para sumali sa Latent Dragon Rankings. Tama ba? Mas mabuting huwag kayong makalusot sa paunang pagpili. Kung hindi, pag-akyat sa Loiday, lahat kayo ay mamalasin. Boss, natatakot ako. Talagang, natatakot akong mamatay.
Natatakot ako hanggang sa muntik na akong maihi sa pantalon ko. Kung hindi ako mag-iingat, ang aking Dongzi Holy Water ay tumalsik sa kanya, anong gagawin? Hindi ba't magiging holy son na rin siya ng Xianqi, Fairy Pond? Ha ha ha. Kung gayon, direktang asintahin mo na lang siya. Hindi ba't tatama ka mismo sa kanya? Ha ha ha. Ang ideya ni boss ay napakagaling. Mula ngayon, anggat na siya. Maging holy son na siya ng Holy Water Pond. Nanggigil si Chenny sa galit. Nagngangalit ang mga ngipin. Umalis ka na. Huwag mo nang pansinin ang holy son ng Holy Water Pond na iyan. Hamak na langgam lang naman. Sulan, bumalik ka rito para sa akin. Kung hindi, tiyak na magsisisi ka. Ang holy son na ito ay tanga rin. Makalipas ang ilang sandali, sa isang bahay aliwan. Ito, ang lahat ng nangyari sa akin sa Zuantian Holy Land. Sa totoo lang, si Master, noong una ay mabait naman sa akin. Ngunit mula nang malaman niyang mayroon akong flawless sacred body, nagbago na siya. Pinilit ako ni Master na sumali sa Latent Dragon Rankings. At espesyal pang tinawag si Zhao Chenny papunta sa kawayanan. Mabuti na lang at dumating si Mingge sa tamang oras. Zuantian Holy Land. Anong klaseng aso iyan? Yung matandang babaeng iyon, talagang walang hiya. Para sa kanyang pamangkin, nagawa pang ibigay ang sarili niyang disipulo, pati ang natatanging teknik ng Holy Land. Ang Zuantian White Emperor Sword, bilang Dote. Nakakadiri, ngunit siya pa rin naman ang iyong master. Ikaw, napakahirap din ng iyong kalagayan. Lan Moy, dalhin mo ako sa Zuantian Holy Land. Pupunta ako para kausapin ang iyong master. Mingge, hinding-hindi maaari. Paano kung magalit si Mingge sa elder ng Holy Land, masaktan ka? Paano na? Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, ang Zuantian Holy Land ay tiyak na hindi pinamamahalaan ng iyong master. Sabi ni Beiming, Master, hindi maaari. Sa loob ng Holy Land, may mga martial ancestors. Kahit pa martial gods, ang kilos na ito ay masyadong mapanganib. Mayroon akong sariling paraan. Zhang Heng, sumunod ka sa likuran ko. Sabay tayong pumunta sandali sa Zuantian Holy Land. Tungkol naman sa kung paano gagawin. Hehe, naiintindihan ko na. Kung gayon, babalik muna ako. Yeming, ang biyaheng ito ay para gumawa ng gulo. Huwag mong gagalitin ang mga tao. Kailangang bumalik agad para iulat sa Academy Head. Lumipat ang eksena sa tirahan ng Zuantian Holy Land. Sa Latent Dragon Rankings na ito, tiyak na makakakuha ng pwesto ang Zuantian Holy Land. Ngunit, mayroon pa ring ilang mga kalaban na kailangang pagtuunan ng pansin. Maliban sa mga disipulo ng 10,000-year Great Sects, hindi na natin pag-uusapan. Sa pagkakataong ito, malamang ay may mga Divine Clan disciples na sasali. Malalakas na kalaban. Zuantian Holy Land. Zuantian Holy Lord. Malakas na itinulak ni Yeming ang pinto. Sino? Napakawalang galang. Dahan-daang pumasok si Yeming, ang inyong lingkod. East Chi Academy Disciple, Yeming. Nagbibigay galang sa mga seniors ng Zuantian Holy Land. Si Sulan at ako, matagal nang magkasama. Ngunit narinig kong, may nagpipilit sa kanyang ipakasal sa Holy Son ng Sword Lake. At nais pang gamitin ang Zuantian White Emperor Sword, bilang Dote. Ano? Gagamitin ang Zuantian White Emperor Sword? Talaga bang may ganitong bagay? Imposible. Hinding-hindi maaaring mangyari ang ganyang bagay. Ang inyong lingkod, ay nararamdaman kong masyadong kakaiba ang bagay na ito. Natatakot akong, may hamak na taong gumagawa ng kalokohan sa loob nito. Maaari ring, nagkamali ng dinig si Sulan. Kaya pumunta ako rito para magtanong sandali. Ang bagay na ito, totoo ba o hindi? Walang hiya. Sino ka ba? Nangangahas kang magtanong tungkol sa mga bagay ng aking Zuantian Holy Land. Pakiusap, Senior. Linawin ninyo ang katotohanan. Sulan, ikaw, sabihin mo sa akin ang bagay na ito. Bilisan mo. Tingnan natin kung ano ang magandang nangyayari sa panig ng Zuantian Holy Land. Oy, narinig kong may pumunta sa Zuantian Holy Land para gumawa ng gulo. Interesante. Master, bilisan ninyo. Pumunta kayo sa Zuantian Holy Land. Malaking gulo na. Ha ha ha. Matagal nang hindi nakakita ng Holy Land na pinipiga. Sa pagkakataong ito, may magandang palabas na mapapanood. May malaking nangyari sa Zuantian Holy Land.
Ang matandang bruha sa Intersect High Level, inaapi ang magandang disipulo. Tiyak na magandang drama ito. Lahat kayo, bilisan nyo. Pumunta kayo para manood ng kasiyahan. Patay na. Sa pagkakataong ito, ang mga taong dumating para manood ng kasiyahan, lahat ay mula sa malalaking puwersa. Ang pressure mula sa bawat isa, ay maaaring umabot pa sa Marshall Saint Realm. Ang tinatawag na, kahihiyan sa pamilya ay hindi dapat ilantad. Ang ganitong bagay, hindi maaaring sabihin sa mga tagalabas. Mabilis na ginamit ng Holy Lord ang Absolute Sound Curse. Ha ha ha, matandang bata, huwag kang kumilos. Kung patatahimikin mo ang mga tunog, wala nang saya. HMPH. May mataas na nilalang na gumagawa ng kalokohan. Ang tunog ay hindi mapipigilan. Ang bagay na ito, alam ko na. Kayo, bumaba na kayo. Senior, hindi pa ako tapos magsalita. Narinig kong, yung si Zhao Chenny ng Sword Lake, ay tunay na pamangkin ng master ni Sulan. Siya, ipapakasal niya si Sulan doon. At nais pang gamitin ang Zuan Tian White Emperor Sword bilang dote. Pag-iisip pa lang, ang Zuan Tian Holy Land na hinahangaan ko mula pagkabata, ay nahulog sa ganitong kalagayan. Talagang, nagdudulot ito ng walang katapusang kalungkutan sa inyong lingkod. Masamang tumingin ang Holy Lord kay Zhao Janji, Holy Lord. Ang batang iyon, nagsasalita ng kalokohan. Paanong gagawin ko ang bagay na pagtataksil sa Holy Land? Bata. Saan ka galing? Nangangahas kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ka pa ba aalis? Itong si Senior, marahil ay ang master ni Sulan. Ano? Siya, ipapakasal niya si Sulan sa kanyang pamangkin. Marahil ay, walang pansariling interes. Tiyak na iniisip niya ang para sa Zuan Tian Holy Land. Ano? Yun nga lang, ang ibang tao, ay hindi ganoon ang iniisip. Sa tingin ko, yung si Zhao Chenny na iyon, ordinaryo lang ang potensyal. Masama ang ugali. Ang pagpapakasal ni Sulan sa kanya, ay parang isang magandang bulaklak na itinanim sa dumi ng baka. Sobrang hindi bagay. Tumahimik ka. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sinong nangangahas? Sinong nangangahas na galawin ang tao ng aking East Chi Academy? Sa paligid niya ay lumitaw ang mga bilog ng kawalan. Mga espada ang dahan-daang lumitaw. Void skill. Ito, ang teknik ng martial god na iyon. Li Chunfeng. Hindi kami kikilos laban sa batang iyan. Itago mo na ang iyong martial skill. Dahan-daang naglaho ang martial skill ni Chunfeng, hay. Akala ko pa naman, makakapanood ako ng isang malaking laban pa. Kung sa bagay, ang Zuan Tian Holy Land noon, ay nangunguna sa siyam na dakilang Holy Lands. Ang Zuan Tian White Emperor Sword. Sa sandaling lumabas, kahit mga Diyos at demonyo ay umaatres. Hindi ko inaasahan, naging ganito na pala. Kailangang gamitin ang natatanging teknik na ito, para makuha ang pabor ng Sword Lake. Nakakalungkot, nakakalungkot. Ang aking Zuan Tian Holy Land, hinding-hindi ipapasa sa labas ang Zuan Tian White Emperor Sword. Munting bata, salamat sa iyong paalala. Hindi ka na namin ihahatid. Maraming salamat po, Senior. Ang inyong lingkod ay aalis na. Kung gayon, ako rin. Sulan. Bumalik ka rito para sa akin. Nagulat si Sulan at huminto. Siya pa rin naman ang aking master. Ang kanyang mga salita, hindi ko maaaring hindi pakinggan. Lan Nhi, huwag kang matakot. Ang Zuan Tian Holy Land ay laging makatarungan at tuwid. Hinding-hindi nila itutulak ang isang disipulong tulad mo sa apoy. Matandang senior, ang inyong lingkod, naniniwala sa inyong pamamalakad. Mayroon akong sariling pagpapasya. Bumaba ka na. Ang mga bagay, ay lumaki na ng ganito. Napakaraming taong nakatingin. Ang Zuan Tian Holy Land, kahit wala na silang mukha, hindi ka nila pahihirapan. Lalong hindi ka nila ipakakasal sa Sword Lake. Ngunit, ang iyong master, maaaring pahirapan ka niya. Mingge, huwag kang mag-alala. Pipilitin kong iwasan siya. Ayos lang. Ang inyong lingkod ay aalis na. Bata, ang utang na ito, itatala ko. Ha? Tapos na ang panunood ng kasiyahan. Lahat kayo, magbigay daan sandali. Mabilis na sumugod si Chenny sa harap ni Yeming. Bata, patay ka na. Hangal, hinihintay kita. Makalipas ang ilang sandali, sa tirahan ng East Chi Academy, Yeming. Ang lakas din ng loob mo. Alam mo ba kung sino yung matandang iyon? Kung hindi ako kumilos, gamit lamang ang pera, hindi ka mapoprotektahan.
Marahil ay Zuan Tian Holy Land. Sa tingin ko, mabait naman ang ugali niya. Siya ay isang martial god ng Zuan Tian Holy Land. Napakatanda na ng kwalifikasyon. Napakalalim ng lakas. Kung hindi dahil sa kanya na sumusuporta, matagal nang bumagsak ang Zuan Tian Holy Land. Kung sa bagay, ang pag-asa ng Zuan Tian Holy Land sa Sword Lake ay isa ring kilos na walang magawa. Karaniwan, hindi ba't napakaraming martial gods ang mga Holy Lands? Ang Zuan Tian Holy Land, bakit siya na lang ang natitira? Ang Zuan Tian Holy Land, dati ay mayroon pa ring ilang martial gods. Isa sa kanila ay si Marquis Xiang. Dati siyang disipulo ng ating akademya. Ngunit, matagal na siyang humiwalay sa Zuan Tian Holy Land. Bihira niyang pakialaman ang mga bagay doon. Yung ilang natitirang martial gods ay pawang mga bumagsak na noong nag-e-explore. Mula noon, ang lakas ng Zuan Tian Holy Land ay malaki ang ibinagsak. Bawat taon ay hindi kasing ganda ng nakaraan. Hanggang ngayon, kung hindi dahil sa malalim na pundasyon na sumusuporta, natatakot akong matagal na silang bumagsak sa antas ng Great Sect. Ye Ming, yung tao ng Sword Lake na iyon, mukhang galit na galit sa iyo. Pagdating ng panahon, kailangan mong mag-ingat. Ang Latent Dragon Rankings, bukas pa magbubukas. Lahat ay walang ginagawa, bakit hindi pumunta para lumaban sa Loiday? Ako, ang Tiangang Sect, nag-set up ako ng Loiday dito. Hamani ng kaparehong antas. Ang bayad sa pagpaparehistro ay 10.000 Martial Ancestor Coins. Ang mananalo ay makakatanggap ng gantimpalang 100.000 Martial Ancestor Coins. Ako, ang Yin Yang Sect, nag-set up ako ng Loiday dito. Ang mananalo ay makakatanggap ng 20.000 Martial Ancestor Coins. Kung ang kalahok ay mananalo ng lumalagpas sa isang minor realm, mas malaki pa ang gantimpala. Ako, ang Sword Lake, nag-set up ako ng Loiday dito. Ang mananalo ay makakakuha ng 500.000 Martial Ancestor Coins. Hinihikayat ang paghamon na lumalagpas sa antas. Naway ang mga henyo mula sa iba't ibang panig ay mabilis na dumating para humamon. Ako, ang Sword Lake, walang tinatanggihan. Ang Golden Aristocratic Family, Gong Family, nag-set up ako ng Loiday dito. Anong sitwasyon ito? May nagtatayo ng Loiday. Tayong mga martial artists, iisa ang puso patungo sa martial arts. Kapag maraming tao ang nagtipon, natural na gustong lumaban sa Loiday para malaman kung sino ang mas magaling. Maaari ring supulan ng yabang ng ibang puwersa. May Loiday na, ang iba't ibang uri ng pastahan, natural na susunod. Ang host ay maaari ring kumita ng hindi kakaunti. Kaya lahat ay mag-uunahan sa pagbubukas. Ye Ming, Zhang Heng, Mi Ruyu, kayong tatlo, gusto nyo bang umakyat sa Loiday? Vice Academy Head, ang perang kikitain, paano hahatiin? Hindi naman kami kumikita ng pera mo. Basta't may intensyon ka lang. Ayos na. Gaano man karami ang mapanalunan mo, hahatian ka namin ng 7 bahagi. Ito ay lumang patakaran na. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Li Chunfeng ang lahat para magbukas ng Loiday. Kung gusto ninyong maglaro, hindi naman pwedeng hindi ako magpakita ng kahit ano. Ginamit niya ang mountain shaking technique. Ang East Chi Academy, nagtatatag ng Loiday dito. Martial Artist Realm, mas mataas ng 5 minor realms, maaaring humamon. Ang mananalo ay makakakuha ng 300.000 Martial Ancestor Coins. Ang matatalo, kailangan lamang mag-iwan ng 500.000 Martial Ancestor Coins. Martial Ancestor Realm, kaparehong antas na hamon. Ikaw, manalo, makakakuha ka ng 300.000 Martial Ancestor Coins. Ay, nanay ko po, hindi ako nagkamali ng dinig. Mas mataas ang realm kaysa sa kalaban, mananalo, makakakuha pa ng 20.000 Martial Ancestor Coins. Hindi ba't, parang libreng pera na iyon? Ha ha ha, nakapulot ako ng ginto. Ang perang ito, tiyak nakikitain ni Lolo. Ang East Chi Academy, ay talagang mayabang. Hayaan ninyong malaman nila, ang galing ng aking Silver Aristocratic Family. Ha ha ha. Nagpatala na ako. Ako rin. Huwag kayong magtulakan. Zhang Heng, Mi Ruyu, lumang patakaran. Magbukas ng stall. Isang mesang bato ang inilabas. Nababahala pa rin ba kayo dahil hindi nyo matalo ang mga henyo na kapareho ng realm?
Hindi pa rin ba kayo sang-ayon dahil masyadong malakas ang mga henyo na kabatch ninyo? Para matugunan ang pangangailangan ng mga kapatid na lalaki at babae, ako. Ang East Chi Academy, espesyal na nagtayo ng isang loyday na labanang lumalagpas sa antas. Bilisan nyo. Bugbugin ninyo itong mayabang na third grade martial artist na ito. Basta't mananalo kayo, gagantimpalaan namin kayo ng 300.000 martial ancestor coins. Hindi lamang iyon. Lahat, maaari ring pumusta. Hulaan kung sino ang mananalo. Gaano man kalaki ang ipusta ninyo, ako. Ang East Chi Academy ay maglalabas ng katumbas na halaga para mapanatili ang pusta sa makatwirang antas. Lahat, hindi na kailangang mag-alala na masyadong mababa ang pusta at hindi kikita. Haha, talagang third grade martial artist lang. Ang ganito kagandang bagay, paanong palalampasin? Libreng pera. Sino ba namang ayaw? Ang ganitong realm, nangangahas pang magtayo ng loyday. Hayaan mong ipakita ko sa batang ito kung ano ang taas ng langit at lalim ng lupa. Teka lang, sa huli, sino ang unang aakyat? Ako, ang heir ng silver aristocratic family malapit sa East Chi Country. Hayaan niyo akong mauna. Paano kung bugbugin mo siya hanggang hindi na makalaban? Ang perang ito, makikita pa ba? Ako, natatakot pa akong masira mo siya. Hindi pwede. Hayaan mo akong mauna. Magpipigil ako. Tingnan mo ang batang ito, maputi at makinis ang balat. Napakakisig. Sakto sa panlasa ko. Mas mabuti pang, ako muna ang umakyat para mahalin siya. Nagulat sila at umiwas. Oy, Lintek, anong klaseng bagay ang tinawag mo? Nagsimula ang loyday. Si Yeming. Gaya ng inaasahan. Madaling nanalo. Ibinagsak niya lahat ng humahamon sa entablado. Munting nilalang, masyado kang malupit. Pakiusap, mahalin mo ako ulit. Ako, kailanman ay hindi pa ako nakakaharap ng ganito kainang third grade martial artist. Array, ang baywang ko, sina Zhang Heng at Miruyu, bilang mga hosts, ay kumita rin ng malaki. Ibawas ang 3 bahagi na ibabalik sa akademya, ang natitira ay hinati sa 3 ayon sa lumang patakaran. Pagkatapos mapagtanto ang agwat ng lakas, wala nang pumunta para hamanin pa si Yeming. Sa kabilang banda, hindi kakaunting mga martial masters ang naghahangad sa kagandahan ni Miruyu, kaya pumunta sila para humamon. Nais nilang gamitin ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. At saka, ipakita ang kanilang pagiging bayani. Itong si Junior Sister, ano po ang pangalan ninyo? Gusto mo bang ihasa ka ni kapatid? Junior Sister, gusto mo bang kumain ng almusal? Alam ni kapatid ang isang masarap na tindahan. Itong mga taong ito, lahat sila itinuturing akong palamuti. Ako, si kapatid, ay hindi karapat-dapat. Nais kong makipagkilala kay Junior Sister. Naway pagbigyan ako ni Junior Sister. Si Yeming ay nanatili sa courtyard ng East Chi Academy. Walang magawa. Dahil wala rin namang gagawin, hinayaan na lamang niya sina Miruyu at Zhang Heng na magpatuloy sa pag-host ng loyday. Siya mismo ay tumakbo papunta sa loyday ng ibang puwersa. Beiming, ibaba mo ang aking lakas sa 3 bahagi. Ganyan, kapag lumalaban, mas masaya. Pwede, Master, susunod. Anong klaseng puwersa ang gusto mong hanapin para hamanin? Sabi ni Beiming, iminumungkahi kong pumili muna ng mga sekta na may ordinaryong lakas. Mula sa mahina hanggang sa malakas. Dahan-daang lumaban. Tianhe sect, talagang walang hiya. Pinapayagan pa ang mas mababang realm na humamon sa kanila. Ang ganitong bagay, kailanman ay hindi ko pa narinig. Ganyan kaitakot matalo. Tapos nagtatayo pa ng loyday. Talagang nakakatawa. Sa loob ng East Chi Country, may ganitong klaseng sekta. Talagang nakakahiya. Ang Tianhe sect, natatandaan kong iyon ang sekta ni Ye Zisheng. Sa sandaling ito, sa loyday ng Tianhe sect, si Zisheng ay mayabang na naghihintay sa mga kalaban na dumating para humamon. Dahan-daang lumakad si Yeming palapit. O, Tianhe sect. Ang alituntunin ng loyday host ay 5th level martial master. Ang mas mahina ng 5 minor realms ay maaaring humamon. Ang mananalo ay makakakuha ng 10.000 martial ancestor coins. Ang mas mahina ng 4 na minor realms ay maaaring humamon. Ang mananalo ay makakakuha ng 3,000 martial ancestor coins. Itong Tianhe sect ay talagang walang hiya. Pinapayagan pa ang mas mahina na humamon sa kanila. Sa gilid ng loyday,
Ang elder ng Tianhe sect, elder. Ang alituntunin nating ito, hindi kaya, hindi maganda. Anong alam mo? Sa latent dragon rankings na ito, yung mga 10,000-year great sects, golden aristocratic families, holy lands, lahat ay nagkalat kung saan-saan. Lahat sila ay mga henyo. Paano tayo mananalo? Ang aking Tianhe sect, bagamat nasa first grade sect, ngunit kumpara sa mga malalaking puwersang iyon, mayroon pa ring malaking agwat. Paano kung yung mga holy sons ng malalaking sekta na iyon ang dumating para humamon? Hindi ba't kailangan nating magbayad? Kailangan lamang ibaba ng napakababa ang gantimpala. Yung mga henyong iyon ay mamaliitin tayo. Dagdagan pa ng alituntunin na tanging mga mas mababang realm lamang ang maaaring humamon. May 2 layer ng proteksyon. Hindi tayo matatalo. Kikita pa tayo. Ngunit, elder, paano kung walang dumating para humamon? Ang mga kalahok sa latent dragon rankings ay napakarami. Tiyak na may mga hanggal na darating para magpakamatay. Tayo, maghintay na lang tayo ng tahimik. Sa sandaling ito, isang anino ang lumipad diretso sa Loiday East Chi Academy. Yeming, 3rd grade martial artist, narito para humamon. Yeming, munting hayop, nang ahas ka pang dumating. Ha ha ha, yung hanggal, hindi ba't dumating na? Bilisan mo, magtayo ka ng stall. Opo, itong humahamon. Maaari ko po bang itanong kung magkano ang itataya ninyo? Dahil walang ibang pumupusta, ang aming Tianhe sect ay maglalabas ng katumbas na halaga. Para matiyak na stable ang pusta. Kung mananalo kayo, maaari pa kayong makakuha ng karagdagang gantimpalang 1,000 martial ancestor coins. Itaya ang 10,000 martial ancestor coins. Hoy, 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 10,000 martial ancestor coins. Ang Tianhe sect, sa isang taon, hindi kumikita ng ganyan karami. Paano kung matalo? Ha ha ha, martial artist laban sa martial master. Paanong mananalo? Yung batang talunan na iyon, saan galing? Nagbibigay pa sa akin ng maraming pera ng libre. Dahil lang sa malaking halagang ito, hindi na nasayang ang biyaheng ito. Ha ha ha, pusta na. Ye Zisheng, pinatay mo ang napakaraming inosente mula sa Ye family. Ngayon, ako ang sisingil sa utang na iyon para sa kanila. Ha ha, gamit lamang ang isang 3rd grade martial artist na tulad mo. Tiyak na hindi mo alam. Mula noong huling pagkatalo ko sa iyo, nagsikap akong mag-isa. Desperadong nag-cultivate hanggang 5th level martial master. Nakuha ko ang Zhang Dian Peiyang, key cultivation, ng Tianhe sect. Kahit pa isang elder ang kumuha sa akin bilang personal disciple. Yeming, isang hamak na langgam mula sa Crimson Sun sect na tulad mo, makakapantay ka ba sa akin? Kung iisipin ng mabuti, nakakatuwa rin. Ikaw, ay disipulo lamang ng isang first grade sect. Mababa ang pananaw. Natural na hindi mo alam ang aking kasalukuyang katayuan. Matagal na akong sumali sa Yin Yang sect. Sa kasalukuyan, nag-aaral ako ng martial arts sa East Chi Academy. Sa pagkakataong ito, kinakatawan ko ang East Chi Academy para sumali sa latent dragon rankings. Ano? Sumali siya sa Yin Yang sect. At estudyante pa ng East Chi Academy. Paanong nangyari ito? Kahit ako, wala akong kwalipikasyong pumasok sa East Chi Academy. Sige na. Ang oras na ibinigay sa iyo ay sapat na. Mamatay ka na. Beiming. Ilabas mo na ang buong lakas ko. Gusto kong wasakin ang lahat sa kanya. Kasama na ang kanyang isipan at pagpapahalaga sa sarili. Sige. Ang mga cade ng bakal sa paligid ni Yeming ay inalis. Ha, kahit estudyante ka pa ng East Chi Academy, ano naman ngayon? Ako, ay isang 5th level martial master. Gamit ang isang hamak na 3rd grade martial artist na tulad mo. Huwag mo nang asahang masaktan mo kahit isang hibla ng buhok ko. Bahagyang umiwas si Yeming sa gilid. Pagkatapos ay sinipa si Ye Zisheng. Tumilapon si Ye Zisheng. Masamang tumingin si Yeming sa kanya. Paano nangyari ito? Ako, ay isang martial master. Tiyak na, nagkataon lang. Ako, ang pinakamahuhusay na henyo ng Ye family. Ikaw, ay isang hamak na langgam lamang. Imposibleng manalo ka sa akin. Sa buong buhay na ito, imposible. Thunderclap art. Isang suntok sa baba ang ibinigay ni Yeming kay Zisheng, na nagpatilapon sa kanya pataas. Sumusuka ng dugo. Pagkatapos, hinawakan niya ang paa ni Zisheng, malakas na ibinagsak sa sahig. Patuloy na samuka ng dugo si Zisheng.
Patawad. Sumusuko na ako. Dahil pareho tayong, mula sa Ye family, kapwa angkan. Wala kang karapatang banggitin pa ang Ye family. Tumigil ka. Ito ang loyday ng aking Tian He sect. Huwag kang maging walang hiya. Isang suntok pa rin sa tiyan ang ibinigay ni Yeming kay Zisheng. Sumisigaw siya ng malakas. Ako, ay isang guard ng East Chi Marquee Manor. Disipulo ng Elder Gao Fengxian ng Yin Yang sect. Grand Disciple ng Academy Head ng East Chi Academy. Ang martial god na si Li Chunfeng. Disipulo ng General Yu Tianying ng Azure Dragon Empire. Ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Chi Academy. Si Yeming. Ikaw, isang hamak na elder lamang ng isang first grade small sect, nangangahas ka ring pigilan ako.